Nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong araw pero hindi para dumalo sa impeachment trial. Marian, ano ang naging pakay dyan ng Vice President? Yes, JG, pumuntang rito sa Senado si Vice President Sara Duterte hindi para dumalo dun sa kanyang impeachment trial kundi para pulungin yung kanyang defense team. Bandang tanghali nga kanina nang dumating dito sa Senate building si Vice President Sara Duterte at kanina dumiretso siya dun sa isang kwarto kung saan nagpapa-press con ang defense team. Hindi siya nagpa-unlock kumbaga ng mga tanong mula sa media pero nagbigay siya ng maiksing mensahe tungkol dito sa madugong impeachment trial laban sa kanya. Pakinggan po natin itong pahayag ni Vice President Sara Duterte. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Jiggy, mismo si Vice President Sara Duterte na yung nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath sa kanyang impeachment trial at handa nga raw siyang harapin yung mga aligasyon laban sa kanya. Pero kanina tumayo lamang siya pagkatapos niya sabihin ito nga maiksing mensahe at umalis na rin ng Senado. At ayon nga sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, may iba pa raw pong engagements ang bise na dapat niyang puntahan. At sa maikling pulong nga nagbigay daw ang defense team ng update kay VP Sara ng mga nangyari noong unang araw ng paglilitis. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Poa. Of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. So, wala naman siyang, alam naman niya kasi na, she trusts that we know what we're doing, hindi ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial. Marian, ano naging reaksyon ng prosekusyon sa sinabi ng bise? Jiggy, bumuelta nga riyan yung House Prosecution Panel. Giit po ni Bicol Soro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon, hindi naman cheerleader ng defense team si VP Sara, kundi siya po mismo yung nasasakdal. Pinapakita lang din daw nito yung hindi na naman pagsipot ni VP Sara dito sa kanyang paglilitis, yung level ng respeto niya sa Senate Impeachment Court. Narito po yung pahayag ni Bicol Soro Representative Terry Ridon. You cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Tika, instead of invictus, kailangan maghanda papuntang convictus. Jiggy, sinigundahan nga rin niya nung tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Kabataan Party List Representative Rene Co. Giit po ni Co, hindi naman interesado ang publiko dito sa status update ni VP Sara. Ang dapat daw gawin ng bise humarap at sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Pakinggan po natin itong pahayag ni Representative Rene Co. 2 years nang tinatanong ng taong bayan. Ang biktima dito ay ang taong bayan. Ang biktima ay ang mga hindi nabigyan ng sapat na serbisyo, sana nabigyan ng mas maraming classrooms, ng scholarships, ng serbisyong pang-edukasyon o kaya naman pang-kalusugan na sana napunta doon ang pera but instead it went to the confidential and intelligence funds. Up until now, hindi pa rin nasasagot kung nasaan siya. Jiggy, ang ipinagtataka naman ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, bakit puro bloody umadugo na lang yung script nito ni VP Sara? Giit niya, impeachment trial po ito at hindi action movie. Ang tanong daw ng taong bayan, sasagutin ba ng bise itong mga aligasyon laban sa kanya o puro drama na lang? Kung matatandaan din natin, Jiggy, since last year pa nga nung may impeachment trial at nitong mga impeachment proceedings sa Kamara, even months before sa House Committee on Justice, ilang beses na nagpapadala, kumbaga na subpoena itong Committee on Justice para padaluhin itong si Vice President Sara Duterte sa kanilang mga pagdinig. Pero ilang beses din silang inisnob ng bise. At kahit mismo si Pangulong Bongbong Marcos, hinimok na rin, humirit siya na dapat daw personally na mag-appear nga itong si VP Sara para masagot nga itong mga aligasyon laban sa kanya. Jiggy. Marian, medyo matagal-tagal pa ang tatakbuhin nitong trial. Sa mga susunod na araw, may info ka ba kung dadalo o pupunta ulit dyan si Vice President Sara?
Nako, Jiggy, pala isipan pa nga rin yan, kung dadalo pa ba ulit or dadalo ba, haharap ba mismo sa paglilitis itong si Vice President Sara Duterte. Pero nauna naman ang sinabi ni Attorney Michael Poe, ilang beses na paulit-ulit na sinasabi na si VP Sara daw ay handa namang dumalo sa paglilitis kung kinakailangan. Pero sa kung kailan yan ay aalamin pa nga natin. Pero nauna na nga rin sinabi po ni Attorney Poe na legal strategy daw nila muna yung wag padaluhin ang bises sa ngayon. Jiggy. Paano yung impeachment court? Kaya ba siyang papuntahin dyan sa trial? Actually, kanina, Jiggy, nag-motion itong si private prosecutor, Lorna Capuna, nung nalaman nga nila na nasa Senate premises itong si VP Sara dahil gusto nila sanang ipasabina si VP Sara bilang hostile witness, kung kinakailangan nga. At sinabi naman ni Presiding Officer Chis Escudero na pwede naman daw po maghain ng motion itong prosekusyon. Pero kalaunan sinabi nga ni Chis Escudero na hindi naman po mandatory o obligado ang respondent na si VP Sara na dumalo po sa impeachment trial. At sinabi naman po ni Capuna na i-reserve na lang nila yung kanilang right kapag gusto na nilang talagang ipatawag si VP Sara dito sa paglilitis. Pakinggan po natin itong bahagi ng kanilang mga pahayag. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. Jiggy, kung babalikan din natin, noong 2012, impeachment trial naman ni Nooy dating Chief Justice Renato Corona, hindi rin po siya inobliga ng Senate Impeachment Court na dumalo nga doon sa paglilitis. At tinanggihan din nung impeachment court yung subpoena nga sana para kay Corona. Ayon doon kung babalikan po natin, voluntary po na humarap noon si Corona dito sa impeachment trial at nung sumala nga siya sa witness stand, doon na siya inobliga ng Senate Impeachment Court para nga rin sa cross-examine at pagtatanong ng prosekusyon. Sa ilalim nga rin, Jiggy, ng Senate impeachment rules, hindi naman po inoobliga ang respondent na dumalo nga sa paglilitis at pwede po siya katawanin o i-represent ng kanyang mga abogado. Sige. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.